So, good day mga dudes. Itong video natin na to, hindi siya katulad sa mga nakasanayan ninyo na video na ginagawa ko sa channel ko. Pero syempre, everything under the sun naman yung channel ko. So, may instances na parating din tayo sa mga ganitong klaseng video. So, ang video ko ngayon kasi is product feature. Kasi itong product na to, nagustuhan ko talaga. So, gusto ko lang din i-share sa inyo to. At the same time, pagka nga pala gumagawa ako ng video, mga pagganitong klaseng video or yung mga ginagawa ko usually, yung nagbubuting-ting, nagta-travel ako, tapos meron kayong mga nakikitang mga ginagamit ko sa mga videos ko, usually talaga at kadalasan, nilalagay ko sa description yung mga links kung saan ko nabili yung product or kung saan mo pwedeng bilhin. Hindi man ako bumili doon, maaring bumili ako sa physical store nila. Tapos alam ko yung nila, yung pinaka online store nila sa mga online shopping platforms na yan. So kaya yan, nag-iiwan ako ng link para kung gusto niyo yung mga product na nakikita niyo sa videos ko is madali kayong makakabili, di ba? Lalo na do sa mga DIY ko na videos. May mga nagtatanong sa akin diyan sir, yung link niyo ng kung saan niyo nabili yung ganyan ganito, yung mga gamit na ginagamit ko. At saka syempre, aaminin ko sa inyo, pagka yung link ko dun sa mga descriptions ko ang inyong click para doon kayo bumili, meron din ako syempre makukuha doon na komisyon. Syempre hindi naman maganda rin naman since nagpakahirap din tayo. Meron din tayong makukuha ang komisyon, di ba? Tsaka syempre, meron din akong legit check na ginagawa sa mga seller na yan, lalo na sa online kasi syempre marami nang i-scam sa online eh. So, nandiyan yung chine-check ko yung mga reviews, nandiyan yung chine-check ko yung actually, pagka nag-check ako ng reviews, ini-scan ko yan. Hinahanap ko yung mga 1-star na reviews sa kanila nung mga previous na bumili para ma-check nga kung legit talaga siya. Isa pa din is, naghahanap ako ng mura, pinakamura na legit. Sa online, marami nagbebenta dyan. So, dapat yung pinakamura. Tsaka may times din na yung naghahanap din kasi ako na may promo. Maganda yung mga links ko ang buksan ninyo para bumili. Dahil pinaghirapan ko rin namang hanapin yung mga seller na yan. At tsaka syempre para tulong na rin sa akin. Tapos pagka nakaipon tayo, bibili ulit tayo ng item na gagamitin sa mga videos natin. Then ipapakita ko ulit dito. At yun, para dumami yung ating mga mare-review. Tsaka syempre, namumuhunan din ako dyan. Hindi naman lahat ng binibili ko sa online is na syempre nangyari na rin na na-scam tayo. Na walang dumating na item. Minsan, iba yung laman ng item. Ayan, naguguguyo tayo. Tapos minsan din naman kasi, merong mga seller dyan na merong review nga, pero yung review niya mga bot naman. Lalo na yung mga mga overseas. Meron ding actually local, maraming local na scammer na sa online platform. Ewan ko nga dyan sa mga apps na yan ng online dapat inaayos nila yung pag-control ng mga seller dyan para hindi naman tayong naloloko. Kawawa kasi tayong mga consumer, di ba? So anyway, kaya lang mahaba na yung intro ko na yun kasi ito yung first time ko na mag-feature ng product na ito lang, yung hindi ko kinakabit sa ano sa motor ko sa kasi nagustuhan ko talaga. Actually, nakadalawang beses na akong bumili nito. Tapos, meron pa akong isa pang product from this same brand na binili ko rin, na i-feature ko rin. Buksan na natin So, ito nga pala yung kaya pakita ko muna yung kahon. Ganda nung kahon nila yan. Napaka-ganda. Napaka-simple. Yan. Yan, meron pang sticker ng na legit siya. Ayan. So, nga pala uli, ang brand nito is Warsan. Ayan. Tapos, ang item name is CP36. So, buksan na natin. Ayan, buksan natin. Styro siya. So, yan. Wala na laman. So, ito siya. Ayan. Yan. Okay. Ang ganda Ayan. Ang kasama lang niya is ito. Itong kable lang na to. Tapos yan na. Wala na. Wala nga kahit manual So, wala tayong tatapon ng manual kasi walang manual. So, ito. Ayan. Itong Warsan brand na to is chinek ko na rin naman siya online. Meron siyang website. So, nakaharap ako sa computer ko ngayon. Yung pangalan na website nila, papakita ko rin sa screen ninyo is warsan.net. Ayan. Pero this item na itong CP36 na item nila, hinahanap ko rito sa mga product listing nila. Ewan ko kung hindi ko lang talaga makita. Teka, ito may search box pala sila. CP36. Kasi wala siya doon sa lights, camping lights, sa
Tignan natin. Nakaharap ako ngayon sa ano ko. So wala siyang data regarding this, pero yung pinagbilihan ko nito sa online platform is yung ano nila, official na seller na ano pa nga to, sa China pa galing. So anyway, about this product, sa makikita nyo muna sa itsura niya. Ayan, napakaganda, napaka-elegante nung kanyang plastic made. Ano siya, ABS plastic siya, so maasahan mong matibay siya. Tapos itong likod niya, ayan, may solar siya. So talagang ano siya. Kasi kung nababanggit ko lagi sa mga videos ko, nagbabalak na kasi ako mag-camping gamit it's either yung motor ko or yung tuk-tuk ko. At saka yung yung adventure namin na luma, yung si B-Boy na senior na sasakyan namin, is bala ko rin gamitin yung pang-camping. Kaya nag-iipon ako ng mga ganito, mga ilaw na ganito. So anyway, talagang pang-camping siya, Pwede mo isabit sa loob ng tent mo yan, Saka kaya ko to nagustuhan kasi nga, nagagamit ko rin to sa pagbablog ko. Kasi bakit? Meron siyang rito, Meron siyang 4mm na mount na pwede mo siyang i-mount sa katulad nito. Ito yung tong clamp na to, Ulanzi brand. Kung gusto niyo rin ito lagi ko tong ginagamit pag nagmo-motovlog ako. Ito. Kasi pwede mo siyang i-clamp kahit saan. Ginagamit ko to sa Insta360 ko ito yung 4mm na mount. Ayan, kakabit mo lang yan dito. Ayan. Kaya double purpose siya sa akin. So pwede ko siyang gamitin pag nagba-vlog ako, tapos pwede ko rin siyang gamitin habang nagka-camping ako. Tapos meron ako ding nakakabit kasi dun sa 360 yung para dito Meron din siyang 4mm na mount, kaya pwede ko siyang ilagay dito sa tripod ko. Ito nga para yung tripod ko na aluminum. Ganda rin na itong tripod na to. I-feature ko rin ito sa mga susunod na video ko. Ayan. So ayan, ganda, di ba? Pwede mo siyang gamitin pang camping, pwede mo siya gamitin pang vlog. Buksan natin. Ayan, ayan ang liwanag niya, di ba? Ayan. Isa pa. Wow, di ba? Tapos ABS plastic siya. Tapos magaan lang to. Nasa 150 to 170 grams. Kaya di ba, merong mga nagka-camping diyan na minimalist katulad ko dati kasi dati nung circa 2007 to 2010, yung mga unang days pa na nagka-camping kami, yung umakyat nga kami ng Pulag, 3 grupo lang kami. Yung as in noon pa, wala pang mga power bank, wala pang kung ano-ano na Ang pinaka iniipon namin gamit noon nung nagka-camping kami noon is yung mga minimalist, yung talagang napakagaan lang. Kaya ito, magaan lang siya. Ayan. Tsaka compact. Kasi meron din nabibili na pang camping na di ba, yung talagang lump siya. Pag natry ko na dati magdala ng gano'n, nung umakit ako ng pakiling, pinagtatawanan ako ng mga kasama ko, bakit bulky daw yung dala ko na ilaw. Ito, ngayon may ganito na, di ba? Ang ganda yung compact Hanggat maaari sana ganito ang gusto ko. Kasi, syempre, since nung panahon ko nga, compact ang uso. Bet na bet to nung mga nagka-camping noon. Ang ganda rin di ba? Ayan, so pwede mo siyang isabit sa iloob ng tent mo. Ayan. Pwede rin siya nakatayo na ganyan. Ayan, teka. Ayan, naka-stand siya na ganyan, di ba? Kung kung ang style mo is hiking ka, akit ka ng bundok, maglalakad ka ng 1 buong araw o 2 araw, 5 araw, katulad nung umakyat kami ng Pulag, inabot kami ng 5 days akit baba sa So dapat ang mga dala mong gamit doon magagaan. Tinitimbang pa nga namin yung mga bag namin dati. Kasi dililimit namin kasi sa katawan ko noon, pagpatim pa ako noon Ang limit ko lang sa backpack ko, mga 13 to 15 kilos lang ang dala ko pag mag-hiking kami ng ilang araw. Kaya panalo ka talaga kung meron ka mga compact na gamit. Ultimo yung kalan nga namin yung mga maliliit lang ng ganyan, yung mga Fire Maple, tsaka yung mga nauso dating brand, yung Cobeya, ayan. Tapos meron din mga local brands. Ang mahal pa nga ng mga lamp nun Pero balik tayo dito. Napaparami na yung ginawento ko. So ito, ayan. Tapos ang kanyang ito, yung mga in and outs niya is USB. Ayan. Meron siyang USB-C, tsaka yung USB na una, yung original na USB. Ayan. Tapos itong dalawang ito naman is lang siya, yung power button na niya. So ayan. Itong isa, itong may nakalagay na power, ayan yung pangbukas. Ayan. So ayan, nakabukas na.
Pindutin mo pa uli. Ayan, lalakas siya. Tapos isa pang pindot, yung pinakamalakas na. Tapos ito namang isa, yung meron pang isang button dito. Yan naman yung ano, yung color temperature, CT nung ating ilaw. Kasi meron din siyang ano, warm light. So papakita ko sa inyo. Una muna buksan ninyo. Ayan, tapos pindutin niyo yung CT, itong CT. Ayan, no. Naging soft yellow light na siya. Ayan. Ayan, soft yellow light. Tapos isa pang pindot, lumakas lang ng konti. Isa pang pindot, ayan na. Warm light na siya. 'Di ba? Bale, cool white. Tapos natural white, soft yellow light, tapos warm light. Ayan. Ganda, 'di ba? Kasi kung ano, medyo iba yung ambience nung ano, nung camping nyo. O kaya ano, yung malamig na sa tent, ganito magandang ilaw, 'di ba? Pag malamig na sa loob ng tent, ganyan ang ilaw nyo para soft light kayo sa loob. 'Di ba? Okay, ito naman yung sa likod, nandiyan yung solar natin. Mamaya ano, lalabas tayo. Papakita ko sa inyo kung magcha-charge siya sa labas araw. Pero ngayon pa nga lang no, kung mapapansin niyo, umiilaw yung ano, yung isang kulay green doon kasi na ano siya nung aking LED light na pang-ilaw dito sa harapan. Ayun, umiilaw siya. So ibig sabihin gumagana na yung solar niya. Ayun, no, nakikita niyo may kulay, yung kulay green. O pag tinakpan ko to, mawawala yung green na yan. No? Ay, teka. Ayun, nawala, 'di ba? Nawala yung green. Pag inano ko, ayun yung green. So ibig sabihin gumagana na yung solar charging. Pero mamaya tatapat natin sa araw, 'di ba? Tapos ano nga rin pala to? Ang battery nito is nasa 4,000 milliamperes. Pwede mong gamiting power bank siya. Yan yung wala nung panahon namin nung nagka-camping kami. Wala pang power bank noon nung circa 2007 to 2010. Kaya kami noon, pagka kami nagka-camping, yung dala namin na camera, ang tatandaan ko, umakit ako ng pulag, naka iPhone 4S pa ako eh. Wala, tipid talaga. Patay yung battery. Tsaka wala signal do sa bundok. So yung cellphone mo, hanap na signal. Ang bilis niyang ubusin yung battery, kaya naka-off lang yung namin noon, yung mga cellphones. Tapos may nabibili dati na yung pang-charge ng cellphone, yung kinakrank. Yan yung uso sa amin dati na nagka-camping kami. Ngayon, dami ng power bank, may mga power station pa, di ba? Swerte ng mga nagka-camping ngayon eh. Tapos ito, ayan, kakabit na natin. Kakabit sa phone natin. So, ayan, pakita ko na dito. Ayan, ganyan. Ayan na, saksak natin. Ayan, no. Nag-charging siya. So, diba? Ang cool. Ang cool. So, pwede mo pang itapat to sa araw, diba? Ba nag-charge, oh. Ganda. Kaya nagustuhan ko talaga itong item na to nung Warsan. Kasi pwede siyang gamitin ang power bank. Tapos, ito yung mga light indicators niya. Pinapakita yung yung battery level. Merong 100%, 75, 50, 25. Tapos, ito dito naman yung mga yung kung ilang kelvins yung kanyang ilaw. Ayan, no. Ayan. Lumilipat-lipat lang siya. Ayan, diba? Lumilipat-lipat lang. Ano lang siya? Yung color temperature indicator. Ayan. Ganda. So, ayan. Ano nga rin pala to, ha? Ano siya? Waterproof siya. Ang rating niya is IPX6 na waterproof siya. Ayan. Kaya merong merong mga ganyan dito. Hindi waterproof pero wag niyo naman ilublob. Waterproof lang. Ayan. Kaya talagang hindi lang siya hindi lang siya talaga pang vlogging. Kasi 'di ba kasukat siya nung yung isa pang ganito rin, square siya, yung Topo Light. Yung kasukat siya nung ganun ng mga photographer, videographer na pailaw. At the same time, pwede mo siyang gamitin for camping, 'di ba? Dual purpose. Kaya talagang panalo ka talaga pag ito ang binili mo, di ba? Bala ko na sanang bumili ng yung ganito na Ulanzi. Kaya lang nakita ko tong brand na to. Kaya yun. Na sabi ko, uy, okay ito. Dual purpose siya para sa ginagawa ko ngayon. Kaya ito na lang binili ko. At the same time, waterproof pa. Di pwede kong magpailaw nito habang umuulan, 'di ba? Kasi kung pwede mo ang gamitin sa pagka-camping syempre baka habang natutulog ka, naiwan mo sa labas ng tent mo, at least hindi ka kakabahan kasi nga meron siyang IPX6 rating ng waterproof niya. Pakita ko na lang sa inyo yung yung solar charging niya. So, bili na kayo doon sa link ko ha. Sige, labas muna tayo. So, dito na tayo sa labas.
testing natin yung ano niya, yung solar. So, ngayon pa nga lang umiilaw na yung tapat natin sa ano. Ayan, umiilaw yung berde. Tapat natin sa araw. Ayan. Ewan ko lang kung makikita nyo to. Sobrang liwanag ng araw. So, ayun. Ayun, umiilaw yung kulay green. Hindi lang natin makita dahil sobrang liwanag ng ano. Umiilaw siya yung ano, yung charging indicator ng solar. So yun, gumagana. Hindi natin ma-check ng ano, maayos pero gumagana siya. Ayan, umiilaw. O diba? So ibig sabihin, talagang nagpa-function yung solar niya. Ayan. Hindi lang natin alam kung gaano kalakas ang ano, kung gaano kalakas ang charging niya. Pero ano, pagka na field test natin to, i-drain ko to. Kasi dalawa na rin naman yung ganito ko eh. Ayan, dalawa na siya eh. Bumili ko ng isa pa. Kasi nga nagustuhan ko talaga. Ito yung isa pa. Pagka na field test natin to, isasama ko sa vlog ko yung ano. Yung kung ilang oras ko sa charge ng ano, ng Baya Solar. Ayan. Okay, di ba? So yun nga mga dudes, kung nagustuhan nyo itong ating video na ginawa, mag-iwan kayo ng like dyan, ng comments. O share nyo na rin doon sa mga ibang ano dyan, yung mga, mga nagka-camping na, uy, ganda na itong item na to ha. Ganda na ito. Ano, recommended. Saka yun, yung kanina nga sinabi ko sa intro ko na kung gusto nyo na itong item na to, itong furniture ko ngayon dito, is meron ako link dyan. Saka yung iba pang mga pinakita ko dito, yan, ito. Lalagay ko na yung mga link dyan sa description. At anyway, lagi ko naman talaga nilalagay. Doon kayo bumili sa link ko para tulong na rin at para maiwasan natin yung ma-scam kayo. Ako na yung magsasakripisyo. Pagka natuloy na yung ano ko, yung camping ko, i-field test ko rin to. Tsaka syempre dahil ginagamit ko na nga rin to sa ano ko, sa aking vlogging. Ayan. Babanggitin ko to sa mga susunod na videos ko kung ano yung mga ano nangyari. Actually ngayon ganda. Ang tagal nga nito eh. Ang tagal bago naubusan ng battery. Tsaka sina-charge ko rin naman siya dun sa sa charger ko ng cellphone. So okay na okay. So yun mga dudes, kung nagustuhan nyo itong video, yun na nga, mag-iwan kayo ng ng like, share, tsaka comment. Kung meron kayong gusto pang ibang items na makita dito sa videos ko. Tsaka syempre pinaka-importante, mag-subscribe kayo dito sa aking channel. At ako'y nakaka 500 plus na subscriber. Konting kembot na lang, kahit 1,000 subscriber nga lang, napakasaya ko na niyan. Kaya yun mga dudes, salamat sa panonood and see you sa susunod nating video. Wala nyo, ano klaseng translation to? Please clean and dry in time when sexual liquid intrudes. Wow!